So I was trying to research kung ano ba yung nangyayari sa kanya, and kadalasan lumalabas is Kevin Pop. Pag-walk-in, ganyan. So hindi ganon. Dito, stick ng kanilang appointments. Hi guys! It's Patty and welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayo ngayon? Andito ako ngayon sa aking per diem job. Ang ganda ng panahon. It's going to be sunny today. Plus yung transition ng colors ng mga trees and also yung chilly vibe ng weather. It's just so perfect. So for today guys, medyo magiging mahaba yung araw ko. Which is, I'm not complaining kasi I need more hours. So, I have 7 evaluations for today. And, yeah, sabi naman ng DOR ko, it's okay if I won't be able to see all of them kasi 7 is a lot. Tapos, binigyan niya pa ako ng 2 treatments. Okay naman yung tulog ko kagabi. So, I hope that I will be okay for the rest of the day. Sana walang headache. Hindi ako sumpungin ng migraine. Minsan kasi nauseous ako, ganun. So, I hope na maging okay tong araw na to. Hindi ako nagdala ng coffee kasi iniiwasan ko as much as possible. Ayoko mag-coffee every day. So, for this week, 2 times lang ako na nag-coffee. Hindi ako nakapag-prepare ng baon kasi tinatamad ako. So, magno-noodles na lang ako mamaya. Actually, guys, meron kaming appointment sa vet mamaya. Dadalhin namin si Urza. Kasi, paggabi, meron siyang ginagawa na nababahala kami, nag-worry kami. So, para siyang umuubo na parang she is trying to expectorate something. I don't know if she is having trouble coughing. Minsan nga ina-assess ko if she has like a shortness of breath, ganyan. Pero parang wala naman. So I hope that she's okay. So mamaya ipapa-vaccine namin siya ng kennel cough. So I was trying to research kung ano ba yung nangyayari sa kanya, and kadalasan lumalabas is kennel cough. So yeah, I hope it's not something serious. Kasi magana pa rin naman siyang kumain and masigla pa din naman siya. Yun lang kapag gabi, parang meron siyang gustong ilabas na hindi niya mailabas. So, ayun. Let's pray that everything's okay with her. So yeah, ang appointment namin later is 3:00. Pero kapag ni-reschedule ko naman siya, ang earliest date na is October 25. So yun yung hindi ko gusto dito kasi may mga appointment sila. Unlike sa Pilipinas, punta ka lang doon, walk-in, tas ma-accommodate ka na. So yun, 3:00, pero hindi ko alam kung kaya kong tapusin yun with the 7 evaluations plus 2 treatments. So, let's see. Try ko na lang nabilisan. Pero sabi ni Jeff, if ever na hindi ako matapos by 3, hanggang 5 naman yung vet. So, we'll try na lang na i-squeeze si Ursa dun sa schedule. Kahit matapos ako ng 4, pupunta pa din kami dun. So, samahan niyo ako for the rest of the day. I hope that everything will go well today. So, update lang guys. 9:06 na. Tapos na akong basahin lahat ng hospital records ng mga bagong admissions. And, update lang no. 5 lang kikitain ko for today. Kasi yung dalawa, yung isa, nakita na nila kahapon. So, in-eval na nung isang PT nila. And then, yung isa naman, hindi siya natuloy na dumating kahapon. Pero, meron pa rin akong 2 treatment. Sana mabait sila at mag-participate para madali lang ako matapos. So, gulat ako sa kanya. Grabe, kala ko may nakatayo na malaking muka. So, may mga decoration sila dito. Kami sa full-time job ko, di kami nagde-decorate. Maliit lang naman kasi yun. That's me! Hi! Ang ganda ng hair ko ngayon. Wanna know why?
Nagpagupit ako sa husband ko. And ang ganda ng pagkakagupit niya sa bangs ko. Guys, sobrang nagmamadali na ako. Sana mabait sila dun sa vet at kahit na hindi kami nakasipot sa schedule ni Ursa, pagbigyan pa rin nila kami. Akala ko magiging masakit yung ulo ko today. Pero nakatulong yung music. Kinabit ko siya dun sa speaker nila. Kaya parang feel ko yung guys, yung pag-document ko kanina. Gugutom na ako guys. Noodles ang kinain ko. Diba sabi ko kanina maganda yung weather. So ngayon hindi na. Cloudy na siya. Recording. 2 channels started. Cloudy na siya. So kita-kits later. Puntahan natin yung kung saan kami magpapa-vaccine ng kennel cough. Guys, on the way to Petco. Kasama ko na si Baby Ursa. Passenger princess kami ngayon. Babe lang siya, oh. See? Behave siya, just like me. Okay naman. Tingnan nyo guys yung hotdog. Diba sabi ninyo malaki ang serving dito? Serving size. Liit lang. Ang Jolly hotdog lang. 3/10. So,
okay naman yung place, maganda naman siya. And yung food naman is okay lang din naman. Masarap yung coffee nila. For me, yung coffee is okay. Si Jeff parang hindi siya masyadong natatamisan. So, ang isa pala na naging problem ko dito is yung pag-order ng coffee. Kasi kapag dito, unlike sa atin, automatic na matamis na siya. So dito, pipili ka ng flavor shot. So kapag hindi mo siya nilagyan ng flavor shot, magiging mapakla yung coffee ninyo. So ewan ko, ilang beses ko nang na-experience yan. So lesson learned for me is that if ever I order coffee, dapat laging merong flavor shot para maging matamis siya. Okay? So itong video na to guys, second part siya ng mga culture shock ko dito sa US. Kasi ang daming mga nag-message sa akin na parang nakarelate sila, ganyan. So, alam ko madami pa akong mga hindi na isama doon. So, dadagdagan natin. Okay? So, umpisahan natin. Dito guys, hindi sila nagma-ma'am and sir. So, first name basis sila. So, kahit ano pang position mo sa company, like sa facility namin, di ba meron kaming boss, yung director of rehab, pangalan lang yung tinatawag namin sa kanya. So, dun sa dati nung mga first month ko, syempre hindi ako sanay. Sa Pilipinas, di ba, kahit mga estudyante ko, tinatawag ko na ma'am and sir. So, kahit mga ka-work ko, ma'am and sir. Basta, kapag hindi ko kilala, kahit sa mall or sa bangko, tinatawag ko na ma'am and sir. So, dito, pinangalanan ko yung boss ko dun sa phone ko ng sir. Tapos nakita nung workmate ko. Tapos tinawanan niya ako kasi sabi niya, bakit mo siya tinatawag na sir? Lalaki ang ulo niyan. Sabi niya, tapos lumawa siya. Eh di ako, parang naano ako kasi, bakit ba? Sign of respect ko yun. Tapos yun, nalaman ko na hindi nga sila gumagamit ng ma'am and sir dito. So, yun yung isa sa mga natutunan ko. Tapos, aside from that, akala ko dahil first world country ito is magiging stable ng internet, pero hindi. May mga times na naglalag yung internet ko or internet namin sa bahay. Maski sa facility namin or sa work, may mga araw na, or rare lang naman, pero na-experience pa din namin yung unstable na internet connection. So, hindi totoo na kahit first world country, hindi nakaka-experience ng unstable internet connection. So, hindi totoo yun. Dahil, from time to time, na-experience namin siya. And aside from that, maganda yung kanilang garbage disposal dito. Kasi meron silang for recycle, tas yung mga trash talaga. So, dun sa recycle, guys, sa bawat bahay pala, merong dalawang lalagyanan. Isa for trash, tas yung isa naman is for recycle. Bawat linggo, merong mga nakatoka kung anong type of recycle yung kukunin nila. And maganda siya, guys, kasi nagbibigay na sila ng parang paper, good for 6 months, tas nakasabi na doon kung ano yung mga kukunin ng mga garbage man. So, kapag hindi nakatoka, kunwari yung na-experience namin, yung styrofoam, hindi pala siya considered na recyclables. So, hindi nila kinuha. So, medyo strict sila sa part na yan. Kaya, maganda yung kanilang disposal dito. Halos walang traffic, totoo yan. Meron din naman na experience namin sa downtown, pag busy kasi uwian na, ganyan. Pero hindi yung katulad sa Pilipinas na sobrang lala. As in, malala talaga. Tapos, dahil wide din yung mga roads, hindi siya ganun ka-traffic. And isa pa sa mga hindi ko nagustuhan dito, guys, is yung pagsiset up ng appointments. So, for example, sa doktor, sa pagtatawag ka, tapos sabihin mo na mag-schedule ka ng appointment, magugulat ka na lang na, kunwari, for October, magugulat ka na lang na ang next na available appointment nila is sa January na. So, hindi siya katulad sa Pilipinas na pwede kang mag-walk-in, ganyan. So, hindi ganon. Dito, strict ng kanilang appointments. And, yun yung malungkot kasi kapag hindi ka nakapagpa-appointment ng maaga, matagal bago kanila pwedeng schedule. So, hindi lang sa guys hindi lang sa doctor. Ano pa ba? Basta yung kunwari yung mga important na
mga schedule, like for example sa bank or sa pag pinapavet namin si Urza, ganyan, kailangan ng appointments. So, hindi pa namin na-experience yung sa dental, ganun. Tapos, kung baka nagtatanong kayo, no, what if pag sobrang emergency na yung case mo, ganyan. So, pwede kang pumunta sa ER, pwede naman yun, medyo mag-wait ka lang ng matagal. Pero kung ayaw mong mag-wait ng matagal, meron silang tinatawag dito na urgent clinic. So, doon, walang pila, pero mas mataas yung babayaran mo. Okay, next naman is yung prescription ng mga gamot. So, yung husband ko, meron siyang iniinom na gamot sa Pilipinas na hindi naman kailangan ng prescription. Tapos, ang mura pa. Well, kung may insurance ka dito, mura mo din naman makukuha yung gamot. Pero, hindi mo siya mabibili ng basta-basta. So, kahit na anong gawin mo, kahit na pumunta ka pa sa pharmacy, ganyan, kailangan talaga ng prescription ng doktor. So, takot na takot ako noon na magpa-check up kami kasi syempre wala naman kaming insurance. So natatakot ako sa taas na pwede naming bayaran. So tinawagan ko yung friend ko, si Joma. Kasi yung gamot niya, gamot din ng husband ko. So sabi ko, Joma, magpa-prescribe ka naman sa doktor mo, ganyan. Tapos isend mo sa amin, babayaran na lang kita. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, naku, hindi pwede yung ganun. Kasi yung prescription dinediretso agad sa pharmacy, sabi niyang ganun. So sabi ko, naku, wala pala kaming choice kundi magpa-check up sa doktor para lang magpa-prescribe ng gamot. Tinawagan namin yung primary care, nagpa-schedule kami para lang magpa-prescribe siya ng gamot. So ayun, pero ang maganda naman dun guys, parang kung kailangan mo lang ng refill, tatawagan mo lang yung pharmacy, tapos sabihin mo na kailangan ko ng refill ng gamot na to, kung ilang days mo siya kailangan, at kung anong pharmacy. Tapos yun, diretso na agad. Parang kinabukasan, pwede ka nang pumunta sa pharmacy para i-check siya. Or pwede mo ding tawagan. Next naman is yung quiet na neighborhood. So sa Pilipinas guys, alam yan ng mga kapatid ni Jeff, na yung mga sisters-in-law ko, kung gaano kaingay dun sa aming barangay. Umagang-umaga pa lang guys, may mga bata na sobrang, kala mo, sa kanila yung buong barangay. As in, naglalaro na sila, nagsisigawan na sila. Tapos magugulat ka nga, may mga nagmumura pa na mga bata. Pero dito, kung gaano yung ikinaingay dun sa pinagstayan namin, or sa kahit na anong part ng Manila, di ba, maingay din talaga. Dito naman, sobra yung tahimik na halos hindi mo na makita yung mga kapitbahay mo guys. Nakakaloka. So kahit na New Year, kahit na Christmas, ganyan, wala kang marinig na ingay. So, yun yung malungkot. Nakakamiss din, no? Yung parang lively na barangay, ganyan. Yung mga videoke, ganun. Tapos yung cost of living naman, mahal ba siya? Oo, mahal din naman talaga. Pero may mga bagay kasi sa Pilipinas na hindi ko kayang o hindi ko siya ma-afford. So, example yung mga groceries, parang feeling ko dito, afford na afford mo siya. Like ilang pilasong strawberries lang, 500 pesos na. Or isang can ng Spam, 200 pesos na. Parang hindi ko siya kayang bilhin. Pero dito, afford na afford siya. Siguro in terms of like pagbabayad ng mga bills like renta, water, yung kuryente, tapos yung mga internet, ganyan, tapos yung pagbayad ng credit card, pag pinagsama-sama mo talaga siya, malaki talaga yung babayaran mo. Pero kailangan nga, magaling ka din talaga sa pagbabudget. Kung alam mo naman na hindi mo afford, di ba? So, magstay ka lang sa budget. So, itong cost of living, mahal siya in terms of yun nga, payment ng mga bills, ganyan. Pero kung ang hinahanap mo is yung affordability ng mga groceries, ng mga damit, ganyan. Kung mahilig kang mag-shopping, ganon, afford naman siya. Okay? Sa insurance naman, so yun, kailangan ng car insurance at kailangan din ng health insurance. So sa health insurance, for a year, hindi kami nag-avail. Kasi wala, hindi namin alam kung paano, ganun. So, nag-avail kami ng health insurance mga after a year na. Tapos, under my employer. Pero, guys, pumunta ako dito, alam ko na meron akong sakit na kailangan kong ipa-surgery. So, after that year, nung binigay na sa amin kung ano yung mga
coverage ng insurance, doon ko nakita na hindi kasama yung hospital bill. Kailangan ko magpa-surgery So, hindi ko pinili yung sa agency ko kasi walang kasamang hospital coverage. Buti na lang, meron kaming kakilala, si Ate Janet. Hi, Ate Janet, if nanonood ka. Sabi niya, punta daw kami sa marketplace. So, New York Health, tama ba? New York Health Marketplace, parang ganun ata yung tawag. Tapos, dun ka mamimili kung anong mga insurance yung gusto mo. So, sa mga may pamilya dyan guys, na andito na sa US, specifically dito sa New York, kung gusto nyo ng affordable na insurance, punta kayo sa New York State. Okay? So doon, makikita nyo kung ano yung mga variations, kung ano yung gusto nyo kasama sa coverage, ganyan. Pinili ko is Fidelis. And, sobrang ganda niya guys! Imagine niyo yung surgery ko worth 24,000 or more than 24,000 pa. Parang ang mga nabayaran ko lang is nasa less than $1,000. Tapos pwede pa yun na installment. So halos lahat kinover ng Fidelis. And sobrang tuwang-tuwa ako. Kasi dati nag-iisip pa ako kung uuwi ako Kasi mas makakamura ata ako kung uuwi ako. Kasi sa Pilipinas kahit na mahal siya, kahit pa paano, mas ma-afford ko siya. Kesa dito na parang grabe sana ako kukuha ng 12,000, 24,000 na pangbayad sa hospital bill. Pero yun, buti na lang talaga at na kita namin yung Fidelis sa New York State. So bakit naging affordable yung Fidelis kahit na mahal naman talaga yung premium niya? Kasi yung salary ko guys, mababa lang. Kinover ng government yung $1,000. So ang binabayaran na lang talaga namin every month, kaming mag-asawa, is $229. Kaming dalawa na. Tapos, ang ganda pa ng coverage. Meron ng hospital coverage, tapos yung sa prescription, sa primary care, sa ER, ganyan. Yun guys, na-cover nila yun. And tuwang-tuwa talaga ako. And aside from that, kumuha din ako ng short-term disability, which is yung AFLAC. So, if plan mo na maging pregnant, kumuha ka na ngayon pa lang na hindi ka pa pregnant. Kasi once na pregnant ka na, hindi ka nila i-approve. So, ako, hindi pa ako pregnant. Pero kumuha na ako. Para kung sakali man na mangyari yon is ma-approve ako kung sakaling mag-file ako for short-term disability. So, sa AFLAC, guys, dalawa yung kinuha ko. Short-term disability tsaka hospital. So, nung na-surgery ako, guys, binayaran talaga nila ako. Meron akong nakuha na almost nasa $3,000. So, imaginein mo yon, konti lang yung binayaran ko sa hospital. Binigyan pa ako ng short-term disability ng AFLAC tsaka ng hospital. Basta may hospital something din So, ayun. Kaya sobrang good decision talaga na kumuha ng health insurance kung alam mo na may sakit ka at meron kang parang i-undergo na surgery. Okay? At again guys, sa mga taga New York dyan, kung naghahanap kayo ng affordable na health insurance at almost mako-cover lahat, maganda ang Fidelis under New York State Marketplace. Okay? Next naman is walang rice sa fast food. Kaya wag kang maghahanap ng rice sa McDonald's. So, naalala ko guys, nung first time ko or yung first month ko dito, parang mga first weekend ko ata yun, tinanong ako ng boss ko. Sabi niya, what are you going to do this coming weekend, Patty? Sabi ko, I think I wanna go to McDonald's. Nagulat siya. Bakit? Anong meron sa McDonald's? Sabi ko, kasi iba ang McDonald's nyo dito, iba yung menu nyo dito, tapos iba din yung menu namin sa Pilipinas. At saka hindi McDonald's ang tawag namin McDo. Tapos tumawa siya, kasi syempre, first time niyang marinig yon na McDo. Tapos yun, nung pumunta ako sa McDonald's, na-disappoint ako. Kasi wala yung mga usual na yung mga chicken a la king, ganyan. Wala siya dito. Tapos maliit lang din yung burger nila. Kaya ayun, tsaka sa iba din mga fast food, wala din talaga silang mga rice. So, nakakain ako ng rice sa Chinese buffet. Tapos naalala ko, umiyak pa ako nun. Kausap ko si ate, sabi ko ngayon lang ako nakakain ng rice, ganyan. Kasi hindi ko naman alam na meron palang binibentang bigas sa mga groceries. So, yun. Doon ako unang nakakain ng rice sa Chinese buffet. So, expect mo na kapag Chinese yan or Asian restaurant, laging may rice. Okay?
Next naman is, ang malungkot dito is walang 13-month pay. Yun yung nami-miss ko. Kaya pagdating ng December, wala. Nga talaga ang mga ano dito. Mga empleyado, no? wala man lang. Ewan ko sa iba, baka meron silang Christmas bonus, ganyan. Pero sa amin, walang Christmas bonus, walang 13-month pay, ganyan. Kaya, wala na lang, no? Magtrabaho ka na lang ng magtrabaho. Taasan mo na lang yung number of hours mo para kahit pa paano medyo may kita ka sa December. Okay? Next naman is yung sa social life. Inaamin ko guys, dito sa place namin, yung mga friends namin is malayo. So, mga nasa West Coast yung iba, sa Texas, ganyan. Tapos yung iba naman na malapit dito, nasa Connecticut, nasa New York City. Tapos si Ana, nasa Ticonderoga. Kailangan i-plan kung kailan kayo magkikita, ganyan, kasi hindi siya basta-basta. So, ayun yung mga malungkot, hindi katulad sa Pilipinas na pag gusto nyo lang magkita after work, ganyan, kape kayo, mag-milk tea kayo, ganyan. Possible na possible siya. So, dito, hanggat malayo kayo sa isa't isa, hindi possible ang gimmick or parang bonding time. So, mangyayari lang yon kapag free ang schedule nyo. Okay? At pag-usapan nyo ng mabuti kung kailan kayo magkikita. Kahit malapit din, ganun din. Sabi ng husband ko, kahit malapit din. Kasi, syempre, may mga work sila. So, kailangan din talaga na parang ililive pa nila, ganyan. At saka minsan kasi may mga nakaschedule na sila na plano sa weekend, kaya hindi talaga magtugma-tugma. Yun yung malungkot dito kasi hindi, kapag kailangan mo ng kausap or gusto mong makipag-banding sa mga friends mo, parang hindi siya basta-basta. Okay, another one guys is yung mga sale. Ayan, kung talagang mahilig kang bumili, mag-shopping, dito ka talaga dapat mamili. Kasi pag sinabing sale, sale talaga. So, sa Pilipinas, pag sinabing sale, medyo mataas pa din yung babayaran mo. Kaya masaya talagang mamili dito. Yung returns, yan. Kasi kahit na nabuksan mo na siya, pag hindi mo siya nagustuhan, pwede mong ibalik. Basta nakaano pa rin na-retain mo yung box niya. So, example, meron kaming binili na projector. For some reason, parang hindi maganda yung effect ng sound, ganyan. Tapos parang malabo. Kaya binalik namin siya the next day. Tapos tinanong lang, bakit niya binalik? Ganyan, sinabi na lang namin na, pero totoo naman to hindi siya pwedeng makonect sa Apple device. So yun, binalik namin. Tapos tinanggap naman nila. Basta pakita mo lang din yung resibo. Ayun. So yun lang guys yung mga nailista ko. Pero for sure, madami pang mga, mga differences or culture shock. Idadagdag ko na lang ulit next time. So, thank you ulit guys sa pakikinig and I hope na nag-enjoy kayo sa video ko na to. Okay? Next time ulit! The place is loud, but yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me. Your dynamite, so pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna see if you're there, so just hold me close. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, lost in the crowd, but yeah, you drown out the sound. I wish I knew what you were thinking about. Is this thing in my head